Hari ng kalsada kung ituring ang mga jeep. Pero nitong mga nakaraang linggo, kung kailan sunod-sunod, walang puknat at sumisipa ang presyo ng diesel. Hari pa ba sila? O pulubi nang maituturing sa maghapong pamamasada pero barya lang ang natitira sa kanilang kaha? Dito sa Espanya, Maynila, nasakyan ko ang jeep na minamaneho ni Mang Rogelio. Kasama niya ang misis na si Maria Fe. Biyahing Pier 15 hanggang SM North EDSA at vice versa ang ruta nila. Pasado alas 9 ng umaga nang masakyan ko ang jeep ni Mang Rogelio. Pangalawang ikot na nila ito at sa una nilang pagkarga ng diesel, di sapat ang laman ng kaha de yero. Yung pa yung scatter 50 yun. Samantala yung ikot ka lang 700, 500. Kinukulang. Dati 40 lang ako eh. Eh ngayon, nakikita na po nila. Gawa na. Kailangan sigurado. Marami na kasabay. Back to zero man, ang mahalaga, di raw titirik ang jeep. Tuloy ang pasada. 5 litro raw ng diesel ang nakukonsumo sa kada ikot. Kung lampas 120 pesos ang kada litro, nasa 600 pesos ang puhunan. At dahil hindi naman kanya ang minamanehong jeep, kailangan niya pang mag-ipon pang boundary. Pinabahan, ginawa dati 700, ginawala lang nilang 500 kasi. Hindi na kaya talaga. Okay po. Kaya lang, hindi pa rin kaya. Hindi pa rin parehas, minsan nga walang inuwi. Kung pagsasama-samahin ang gasto sa pagpapakarga ng diesel at iipon ng pera pang boundary, isama pa ang gasto sa pagkain nila habang pumapasada. Napapaisip na lang talaga ako kung may kikitain pa ba si Mang Rogelio at Ate Maria Fe. Ang pagod sa maghapong pumamasada, mauuwi lang ba talaga sa wala? Hindi rin naman pwedeng huminto o basta na lang sila pumarada. May 13 anyos din kasi silang anak na pinag-aaral. Di bali na raw na pagod at kakarampot ang kinikita, huwag lang kakalam ang sikmura nilang pamilya. Laking bagay na raw na pansit at kanin ang lalamanin ng tiyan nila dahil may araw na wala muna silang kakainin, hihigpitan pa nila ang kanilang sinturon gaya ng diskarte ng isa pang tsoper na nakilala ko. Ay, minsan, kape na lang sa umaga. Sa gabi po, panghapunan. Oo, yun. Kung na lang, minsan, tagitan kanin lang, gano'n. Ay, ang panawagan ko lang naman sana may balik sa dati yung presyo ng bitin. Nahihirapan na kami mga driver. Nakakatakot naman daw umasa sa ayuda. Lalo't ang ilang kasamahan ni Mang Rogelio, problemado dahil wala sa listahan ang pangalan nila. Ako, tsaka ito si Daddy, nakalista ko kami pinaksa. Kaya lang, pagdating doon wala. Eh, sabi, second batch daw. Ilan daw po yun? Pangalan namin doon eh. Bakit daw po wala? Nasa may operator naman may prangkisa. Yun nga po nga eh. Nga po na Nagtataka kami. sabi, tatawagan daw kami. Ba yung may date? Ba yung tatawagan? Pre, against din kami sa inaano ng biyerno ngayon. Yung nilalaban ng mga Manibela. Ano kami doon? Approve kami doon. Kaya lang, siyempre, kung hindi ko kami pabiyahe, saan kami kukuha ng panggastos? Paon ng mga bata, mga anak namin. Lalo na pagkain. Ano lang yan? Bili ka kasi isang kaba ng bigas yan. Yung 5,000 po. O kung kakayatin. Kung mabigyan ka. Kung mabigyan. Eh kung hindi ka pa mabigyan. Nilalakad ko pa yan. Eh sasamantala yun, bumukas na ako pupunta ron. Magpalista ba? Pag nagpalista na ako, sino may kukuha sa inyo? Wala na. Pasado alas 4 ng hapon, medyo makakahinga na si Mang Rogelio at Ate Maria Fe. Naintrega na nila ang boundary na 500 piso. Papakargahan na lang ulit ang jeep, pagkatapos ang matitira, malinis ng kita sa maghapong pamamasada. Nagmeryenda na rin muna sila. Pero ang hindi ko inaasahan, binigyan nila ako ng tinapay. Hindi raw pwedeng hindi ko tatanggapin. Sabay-sabay daw kaming kakain. Dito ko na rin napagtanto. Bakit kung sino pa ang matyagang magbanat ng buto, sila pa itong madalas kong matalo? Bakit kung sino pa ang mabuti, sila pa itong nalulugi? Pasado alas 5, huling biyahe na nila Mang Rogelio. Napakargahan na rin ang jeep bago iparada. Mabibilang na rin niya kung nasa magkano ang kita sa maghapong pamamasada. Nasa 200 piso lang ang kita nila. Nakakapanlumo kung iisipin, pero si Mang Rogelio nagawa pang ngumiti. Ang mahalaga raw, may kita kaysa wala. Sa huli, natutuhan kong tao lang din sila. Lumalaban ng patas, nakikipagsapalaran, lumalaban kapag nasasaktan. Handang magbigay kahit di kailangan. Pero sana lang, sa panahong sila ang pinakalugi, hindi rin sila pabayaan at iwan. Mga kapatid, mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.